Napansin mo ba nitong mga nakaraang taon para mas madalas kang bumangon sa gabi para umihi? Dati, kung makatulog ka, tuloy-tuloy hanggang umaga, di ba? Ngayon, parang 2:00 pa lang ng hating gabi, kailangan mo nga agad bumangon. Tapos, pagbalik mo sa kama, hirap ka na ulit makatulog. Ilang beses pa yan mangyayari sa isang gabi, minsan 3, 4 o higit pa. Dahil dyan, paggising mo sa umaga, pakiramdam mo puyat na puyat ka pa rin, hindi sariwa ang pakiramdam mo at parang ang bigat ng katawan mo. Hindi mo tuloy magawa ng maayos ang mga gusto mong gawin sa araw at nagiging mainitin pa ang ulo mo minsan dahil sa kakulangan ng tulog. Alam mo bang hindi ka nag-iisa sa gantong problema? Napakaraming Pinoy na edad 70 pataas ang nakakaranas nito. Ito ay tinatawag na nokturya at malaki ang epekto nito sa kalidad ng ating buhay at kalusugan. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi mo kailangang tiisin ito habang buhay. May mga paraan, mga simpleng adjustment lang sa ating pang-araw-araw na gawain na malaking tulong para mabawasan o tuluyan nang mawala ang madalas na paghihi sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 paraan na subok na at napatunayang epektibo para sa mga senior nating kababayan para hindi na madalas gumising para umihi at makatulog ng mahimbing. Gusto mo bang magising sa umaga na masidla at handang harapin ang araw ng walang pagod? Halika't alamin natin kung paano. Manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil may ibubunyag akong isang sikreto na sigurado akong magpapamangha sa iyo at makakatulong ng malaki. Magsimula tayo sa unang paraan at ito ay napakasimple lang pero madalas nating makaligtaan. Kailangan nating ayusin ang oras ng ating pag-inom ng tubig at iba pang likido. Napakahalaga ng sapat na pag-inom ng tubig sa araw para sa ating kalusugan. Alam natin yan. Pero para maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, kailangan nating baguhin ng kaunti ang ating routine sa pag-inom. Ang payo ay bawasan ang pag-inom ng maraming likido 3 hanggang 4 na oras bago ka matulog. Kung nakaugalian mo ng uminom ng 1 basong tubig bago ka humiga, subukan mong gawin ito ng mas maaga. Halimbawa, kung 9:00 ng gabi ang tulog mo, sikaping huling inom mo ng tubig ay mga 5:00 o 6:00 ng hapon. Hindi ito nangangahulugang hindi ka naiinom ng tubig, kundi sisiguraduhin mo lang na nakukuha mo ang sapat na tubig sa mga unang bahagi ng araw, mula umaga hanggang hapon. Maaari kang magkaroon ng maliit na bote ng tubig sa tabi mo sa umaga at sa tanghali at inumin ito ng paunti-unti. Alam kong medyo mahirap ang pagbabago ng nakasanayan, lalo na kung gabi ka pa naghahanap ng tubig, lalo na kung mainit ang panahon. Pero ang layunin ay bigyan ang iyong katawan ng sapat na oras para ma-process ang lahat ng likidong ininom mo bago ka matulog. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang ihi na may ipon sa iyong pantog habang ikaw ay natutulog. Isipin mo, kung tuloy-tuloy ang pag-inom mo hanggang bago ka matulog, punong-puno ang pantog mo at ang bilis mong kailanganing gumising para umihi. Kaya ang susi rito ay pamahalaan ang iyong hydration ng matalino. Uminom ng sapat sa araw pero maging mindful sa paglapit ng oras ng pagtulog mo. Ang katawan mo ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mas mahimbing na tulog. Hindi lang naman tubig ang tinutukoy ko rito. Kasama rin ang tsa, kape, juice, sabaw ng pagkain at iba pang inumin. Basta anumang likido na pumapasok sa iyong katawan. Ngayon, bukod sa pag-adjust ng timing ng iyong pag-inom, may mga inumin din na dapat nating iwasan o bawasan lalo na sa gabi. Ito ang ikalawang paraan. Iwasan ang mga nakakairita sa pantog. Alam mo bang may mga inumin na nagpapataas ng produksyon ng ihi o napapairita sa pantog kaya pakiramdam mo ay mas madalas kang maihi? Ang pinakamalaking salarin ay ang kape at tsa, lalo na kung may caffeine. Maraming sa atin ang gustong magkape o magtsa sa hapon o gabi. Kung hindi ka nakakainom ng kape sa gabi, baka matulog ka ng mas maaga at mas maimbing. Ang caffeine ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang paglabas ng tubig sa katawan mo.
Kaya kung umiinom ka ng kape sa hapon o gabi, asahan mo na mas madalas kang gisingin ito para umihi. Subukan nung palitan ng mga inuming to ng decaffeinated na kape o herbal na tsaa na walang caffeine lalo na sa mga oras bago ka matulog. Bukod sa kape at tsaa, ang alak ay isa pa ring diuretic na dapat iwasan lalo na sa gabi. Kung nakasanayan mong uminom ng beer o anumang alcoholic beverage bago ka matulog, ito ang dahilan kung bakit ka madalas nagigising para umihi. Ang alak ay nagpapabilis ng paggawa ng ihi at nakakairita rin sa pantog. Kaya kung gusto mong makatulog ng tuloy-tuloy, iwasan ang alak bago ang oras ng pagtulog. Mayroon ding mga inumin na mataas sa asukal tulad ng soft drinks at mga fruit juice na maraming dagdag na asukal. Ang asukal ay nakakairita din sa pantog at maaring magpalala ng problema sa pag-ihi sa gabi. Mas mainam kung tubig ang inumin mo o mga inuming natural na walang dagdag na asukal. Sa mga pagkain naman, ang maang na pagkain at mga pagkain na mayaman sa acid tulad ng kamatis at citrus na prutas ay maaaring makairita sa pantog ng ilang tao. Hindi ito para sa lahat. Pero kung napapansin mong mas madalas kang umihi pagkatapos kumain ng ganitong uri ng pagkain, baka makatulong kung babawasan mo ito, lalo na sa gabi. Ang isa pang mahalagang paraan ay may kinalaman sa kung paano gumagalaw ang fluid sa iyong katawan. At ito ang ikatlong paraan. Itaas ang iyong mga binti at gumamit ng compression socks. Kung nakakaranas ka ng pamamaga, lalo na sa iyong mga paa at bukong-bukong, sa buong araw, ang sobrang fluid na ito ay maaring bumalik sa iyong bloodstream kapag nakahiga ka na sa gabi. At kapag ito ay bumalik sa iyong dugo, kailangan itong salain ng iyong mga bato na nagiging sanhi ng mas maraming ihi. Kaya kung ang iyong mga binti ay namamaga, ang pagtaas ng iyong mga binti sa loob ng ilang oras bago matulog ay maaaring makatulong. Maaari kang humiga at ipatong ang iyong mga paa sa isang unan o sa braso ng sopa habang nagpapahinga ka o kaya naman habang nanonood ng TV. Gawin ito sa loob ng 1 oras o 2 bago ka humiga para matulog. Sa ganitong paraan, mas mabilis na makakabalik ang fluid sa iyong sistema at mas mapoproseso ng iyong mga bato bago ka matulog. Kaya mas kaunting ihi ang maiipon sa gabi. Bukod sa pagtaas ng binti, ang paggamit ng compression socks sa buong araw ay malaking tulong din. Ang mga compression socks ay nakakatulong sa paglaban sa gravity at pinipigilan ng sobrang fluid na mag-ipon sa iyong mga binti at paa. Sa halip na mag-ipon doon, ang fluid ay mananatili sa itaas na bahagi ng iyong katawan at mas madali ito may poproseso ng iyong mga bato sa araw habang ikaw ay aktibo pa. Kaya kung nakakaramdam ka ng pamamaga sa iyong mga binti sa hapon, subukan mong magsuot ng compression socks mula umaga. Mahalagang pumili ng tamang sukat at klase ng compression socks kaya magandang kumonsulta sa doktor o pharmacist para sa tamang payo. Tandaan, ang layunin ay lipat ang fluid sa iyong katawan sa mga oras na ikaw ay gising pa at gumagalaw para hindi na ito maging problema kapag ikaw ay natutulog. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang magtrabaho ng sobra ang iyong mga bato sa gabi. Ngayon, naunawaan na natin ang tungkol sa pag-inom ng likido, pag-iwas sa irritants at pamamahala ng fluid sa binti. Dumako naman tayo sa susunod na paraan na may kinalaman sa pagpapalakas ng ating pantog. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na paraan at ito ay ang pagpapalakas ng ating pantog sa pamamagitan ng bladder training at Kegel exercises. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang pantog tulad ng ibang muscles sa ating katawan ay maaring palakasin at sanayin. Sa pagtanda, maaring humina ang mga muscles sa paligid ng pantog na nagre-resulta sa mas madalas na paghihi, lalo na sa gabi. Ang bladder training ay isang paraan para unti-unting sanayin ang iyong pantog na makapag-imbak ng mas maraming ihi at mas mahabang oras bago ka umihi. Paano ito ginagawa? Kung nakasanayan mong umihi bawat 2 oras, subukan mong i-delay ito ng taunti, mga 15 minuto sa simula, pagkatapos ay 30 minuto, hanggang sa kaya mo nang maghintay ng 3 o 4 na oras sa pagitan ng pag-ihi sa araw. Sa mga
Hindi ito madali sa simula, lalo na kung pakiramdam mo ay punong-puno na ang pantog mo. Pero ang ideya ay sanayin ang iyong pantog na mas maging tolerant. Dapat ay umihi ka lang kapag talagang kailangan mo na at hindi dahil sa nakasanayan mo lang. Halimbawa, kung naramdaman mong kailangan mong umihi, subukan mong kumuha ng malalim na hininga o umupo muna ng kalmado at maghintay ng ilang minuto bago pumunta sa banyo. Makakatulong din ang paggawa ng mga Kegel exercises. Ang Kegel exercises ay nagpapalakas ng pelvic floor muscles na sumusuporta sa iyong pantog at urethra. Ang mga muscles na ito ang kumokontrol sa daloy ng ihi. Para gawin ito, sikaping pigilin ang iyong ihi habang umihi ka at mararamdaman mo ang mga muscles na ito. Kapag nahanap mo na ang mga muscles na ito, pigilin mo ang maito ng 5 segundo, pagkatapos ay i-relax mo rin ng 5 segundo. Ulitin ito ng 10 hanggang 15 beses, 3 beses sa isang araw. Gawin ito ng regular at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa kontrol mo sa iyong pantog. Ang kombinasyon ng bladder training at Kegel exercises ay maaring magbigay ng kapangyarihan sa iyo na kontrolin ang iyong pag-ihi, hindi lang sa gabi, kundi pati na rin sa araw. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang paraan at ito ay napakahalaga. Pamahalaan ng mga underlying health conditions at gamot. Minsan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lang simpleng aging, kundi sintomas ng ibang kondisyon sa kalusugan. Halimbawa, ang diabetes ay isang pangkaraniwang sanhi ng madalas na pag-ihi kasama ng sa gabi dahil ang katawan ay sumusubok na ilabas ang sobrang asukal sa dugo. Kung hindi pa ninyo napacheck ang inyong blood sugar, magandang pagkakataon nito para ipacheck sa doktor. Ang congestive heart failure o sakit sa puso ay maring maging sanhi ng pamamaga ng binti sa araw na nagresulta sa pagdami ng ihi sa gabi. Kung meron kang mga kondisyon sa puso, mahalaga na maayos itong na-manage. Bukod dito, mayroon ding ilang mga gamot na maaring magpataas ng produksyon ng ihi. Halimbawa, ang mga diuretic na gamot o water pills na inireresta para sa high blood pressure o heart conditions ay ginawa para ilabas ang sobrang fluid sa katawan. Kung umiinom ka ng ganitong gamot at ito ang dahilan na iyong madalas na pag-ihi sa gabi, subukan mong pag-usapan sa iyong doktor kung pwede itong inumin ng mas maaga sa araw. Huwag mong ihihinto ang iyong gamot nang hindi kinukonsulta ang iyong doktor. Ha? Napakahalaga na kausapin mo ang iyong doktor tungkol sa anumang gamot na iniinom mo at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pag-ihi. Ang prostate enlargement sa kalalakihan ay isa ring pangkaraniwang sanhi. Kapag lumalaki ang prostate, pwede nitong pigain ang urethra na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi at mahirap ding ilabas ang lahat ng ihi sa pantog. Kaya kung ikaw ay lalaki at nakakaranas nito, magandang ipacheck sa urologist. Ang punto rito ay huwag mong balewalain ang madalas na pag-ihi sa gabi. Maaring may mas malalim na dahilan nito na kailangang ma-address ng isang profesional. Ang pag-aalaga sa iyong pangkalahatang kalusugan ay susi para sa mas mahimbing na tulog. Dumako tayo sa ika-6 na paraan at ito ay tinatawag na double voiding. Ang double voiding ay isang simpleng teknik na makakatulong na masigurado na ganap na walang laman ang iyong pantog bago ka matulog. Minsan, lalo na sa pagtanda, hindi natin ganap na nailalabas ang lahat ng ihi sa ating pantog sa isang upuan lang. Nagiging sanhi ito ng mas mabilis na pagkapuno ng pantog at mas maagang paggising. Paano ito ginagawa? Kapag pumunta ka sa banyo para umihi bago ka matulog, ihi ka ng normal. Pagkatapos mong matapos, maghintay ka ng ilang minuto, mga 20 hanggang 30 segundo, o kaya naman ay bumangon ka muna at umupo ulit. Pagkatapos ay subukan mong umihi ulit. Madalas, makakaramdam ka ng isa pang pagdaloy ng ihi. Ang simpleng paghihintay at muling pagsubok ay makakatulong na ganap na walang laman ang iyong pantog, kaya mas matagal kang hindi gigising para umihi. Mare, karing bahagyang sumandal pasulong kapag umiihi, o kaya naman ay bahagyang itulak ang iyong pusong pataas para mas makatulong sa paglabas ng ihi. Ang susi rito ay siguraduhin na ang iyong pantog ay halos walang laman bago ka matulog. Sa ganitong paraan, mas matagal ang aabutin bago ito muling mapuno. Ito ay isang simpleng teknik
na walang gastos at maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung gaano ka kadalas magigising sa gabi. Marami ang nakaranas na ang akala nila ay tapos na sila. Pero sa paggawa ng double voiding, meron pa palang natitirang ihi na lumalabas. Subukan mo ito na yung gabi bago ka matulog at obserbahan ang pagkakaiba. Hindi mo kailangan gawin ito ng minsan lang. Gawin itong bahagi ng iyong nightly routine para masigurado ang pinakamahusay na resulta. Hindi lang ito para sa mga senior, kahit sino ay pwedeng makinabang sa double voiding kung nakakaranas sila ng pakiramdam na hindi gana na walang laman ang pantom pagkatapos umihi. Ito ang simpleng hakbang na maaring magpabago ng iyong kalidad ng tulog. Ngayon, para sa ikapitong paraan, at ito ay may kinalaman sa ating kinakain, lalo na ang asin. Ang paglimita sa asin sa iyong dieta, lalo na sa gabi, ay malaking tulong sa pagkontrol ng pag-ihi sa gabi. Alam naman natin na ang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng katawan sa tubig. Kapag kumakain tayo ng maraming maalat na pagkain, ang katawan natin ay humahawak ng mas maraming tubig para ma-dilute ang sobrang asin. At ang sobrang tubig na iyon ay kailangang ilabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya kung kumakain ka ng maalat na pagkain sa hapon o gabi, asahan mo na mas marami kang ihi sa gabi. Halimbawa, ang mga processed foods tulad ng dilata, instant noodles, chips o kahit ang mga paborito nating pritong ulam na may maraming toyo o patis ay mataas sa asin. Kung mahilig kang mag-snack sa gabi, subukan mong pumili ng mga pagkain na mababa sa asin. Sa halip na mga chips o salted nuts, bakit hindi mo subukan ng sariwang prutas tulad ng saging, mansanas o papaya? Ang pagbabawas ng asin ay hindi lang makakatulong sa pag-ihi sa gabi, kundi maganda rin para sa iyong pangkalahatang kalusugan, lalo na sa iyong puso at blood pressure. Subukan mong basahin ang food labels at piliin ang mga produktong low sodium o no added salt. Maaari mo ring bawasan ang paggamit ng asin sa pagluluto at subukan ng ibang pampalasa tulad ng herbs at spices para mas bigyan ng lasa ang iyong pagkain. Hindi mo kailangang alisin ng tuluyan ang asin, kundi maging mas maingat lang sa dami nito, lalo na sa mga huling pagkain mo sa araw. Ang simpleng pagbabago na ito ay maaari magdulot ng malaking ginhawa at mas mahimbing na tulog para sa iyo. Tandaan, ang katawan natin ay parang makina. Kung ano ang ipinapasok natin dito, iyon ang magiging resulta. Kaya ang pagiging mindful sa ating kinakain, kasama na ang asin ay napakahalaga para sa isang malusog na pamumuhay at tulog. Ngayon na naiintindihan na natin ang 7 paraan na ito, tingnan natin kung paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakita mo na. Kaibigan, hindi kailangang maging isang pangkaraniwang bahagi ng pagtanda ang madalas na paggising para umihi sa gabi. May mga paraan at sinubukan na natin talakayin ang 7 napaka-epektibong paraan na makakatulong sa iyo. Inumpisahan natin sa pag-adjust ng oras ng iyong pag-inom na napakahalaga para hindi mapuno ang iyong panto bago ka matulog. Tandaan, bawasan ang pag-inom ng maraming likido 3 hanggang 4 na oras bago ka humiga para bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras na iproseso ang lahat. Sumunod dito ang pag-iwas sa mga inumin at pagkain na nakakairita sa pantog tulad ng kape, tsaa, alak, soft drinks at maalat na pagkain lalo na sa gabi. Ang mga ito ay diuretics at irritants na nagpapabilis ng paggawa ng ihi at nagpaparamdam sa iyo na mas madalas kang naihi. Ang paglilimita sa mga ito ay makakatulong ng malaki. Pangatlo, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagtaas ng iyong mga binti at paggamit ng compression socks kung ikaw ay nakakaranas ng pamamaga sa paa. Ang pag-akyat ng fluid sa iyong katawan sa araw, sa halip na sa gabi, ay magpapababa ng produksyon ng ihi habang ikaw ay natutulog. Ika-4, binigyan natin ng diin ang bladder training at Kegel exercises para palakasin ang iyong pantog at mRNA pelvic floor muscles. Sa pagsasanay sa iyong pantog na mag-imbak ng mas maraming ihi at pagpapalakas ng mga muscles na kumokontrol dito, magkakaroon ka ng mas mahusay na kontrol sa iyong pag-ihi. Ang ika-5 ay ang pamamahala ng mga underlying health conditions at gamot
Mahalagang ipacheck sa doktor kung ang madalas na pag-ihi ay sintomas ng diabetes, sakit sa puso, prostate issues o epekto ng iyong iniinom na gamot. Ang tamang management ng mga ito ay susi. Panganim ang WD isang simpleng teknik na makakasigurado na ganap na walang laman ang iyong panto bago ka matulog para mas matagal kang hindi gilising. At sa uli, ang ikapito ang paglimita sa asin sa iyong dieta, lalo na sa gabi, habilang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng katawan sa tubig na nagre-resulta sa mas maraming ihi. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay, kaibigan. Simulan mo sa isa o dalawang paraan na sa tingin mo ay pinakamadali para sa iyo. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang pagiging consistent. Andaan, ang maliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagkakaroon ng mahimik na tulog ay hindi lang tungkol sa pagpapahinga. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na enerhiya para ma-enjoy mo ang bawat araw, para magkaroon ka ng mas magandang mood at para mas maging malinaw ang iyong isip. Hingi ba't mas maganda kung magigising ka sa umaga na sariwa at handang harapin ang mga bagong hamon? Maraming salamat sa panonood mo sa video na ito. Sana ay marami kang natutunan at magamit mo ang mga tips na ito para sa mas maimbing na tulog. Nais kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Kung mayroon kang ibang paraan na nakatulong sa iyo o kung may tanong ka tungkol sa alinman sa mga paraan na tinalakay natin, huwag kang mag-atubiring ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba natin mga kababayan na nakakaranas din ng parehong problema. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong nakakatulong ito, pakiusap bigyan mo kami ng like at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyor para sa iyo. Naniniwala kami na sa bawat edad may kakayahan tayong mamuhay ng masigla at buo, manatiling malakas, manatiling positibo at patuloy na mamuhay ng pinakamahusay sa bawat yugto ng iyong buhay.